At ugnay nga po ng balitang yan, o balitang pagtataas ng mga pangunahing serbisyo at produkto sa bansa. Kasama natin sa PTV News Center Studio si Attorney Francis Juan, Executive Director ng Energy Regulatory Commission, para pag-usapan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ito pong buwan ng Hunyo, nagpahayag na ang Meralco ng kanilang dagdag singil sa kuryente. Ito po ba ay nararapat lang ba sa ating mga consumers itong singilin na ito? Kung tumataas kasi yung presyo ng kuryenteng binibili naman ng Meralco at siyang dinideliver sa atin, ay nararapat na siya din ay magtaas ng kanyang singil. Dahil ang nature ng generation charge na kanyang sinisingil sa atin ay isang pass-through na nangangahulugan na kung ito ay pataas, ang kanyang singil din ay pataas. Subalit kung ito naman ay pababa, binababa din niya ang kanyang singil. Sir, gaano po katotoo na itinaas daw ang ilang mga charges kaya dapat lang na singilin ito sa mga tao o sa mga consumers? Ang sinasabi din kasi ng Meralco noong nakaraang buwan ay tumaas ang singil ng pinagkukunan niya ng kuryente. Yung mga generation companies na kakontrata niya, tumaas ang halaga ng kanilang produksyon dahil nga din effectively tumaas ang kanilang fuel charge dahil naman sa pagbaba ng halaga ng piso. Nagkaroon naman ng problema sa supply nung nakaraang buwan, tulad ng pagkakaroon ng problema sa linya ng transmission, kaya nagkaroon din ng bahagyang pagtaas ng singil sa merkado o yung wholesale electricity spot market, na siya rin isa sa mga pinagkukunan ng Meralco ng kanyang kuryente. Sir, malinaw naman po na sa may bandang area ng Mindanao ay merong kakulangan sa supply ng kuryente. Pero masasabi niyo po ba na dito sa may Luzon at sa Visayan region, meron po ba talagang power shortage? Sapat naman ang kapasidad dito sa Luzon. Lamang ay may mga pagkakataon tulad nung nangyari noong nakaraang buwan na nagkaroon ng problema sa linya. Kaya mayroon mang kapasidad na makapag-generate ng kuryente, hindi naman makapaghatid nito dahil nga sa problema sa linya. Sir, kailangan po ba ng subsidiya para tayo ay makapagbigay ng mga kumpanya ng kuryente ay makapaghatid ng kuryente? Ang pulisiya kasi ngayon ay tanggalin na yung mga subsidiya nang sa ganon, ang mga gumagamit ng kuryente, makita nila at bayaran nila ang talagang gastos sa paglikha at pag-supply ng kuryente sa kanila. Sir, meron pong mga nagrereklamo no, na ang mga consumers nga yung nangyayaring sinisingil sa mga pagkakautang ng mga electric companies. Ano po ba ang ginagawa ng ERC para ma-protection na naman ang mga mamamayang Pilipino laban sa mga ganitong patakaran? Patungkol dun sa pagkakautang, yung recovery ng pagkakautang, mayroong mekanismong inilagay sa batas. Ito yung universal charge para sa mga pagkakautang ng National Power Corporation. At nagkaroon na nga ng desisyon ang komisyon na pagdating sa stranded debts ng PISAM ay wala munang ipasisingil sa pamamagitan ng universal charge. Sir, gaano kalaki po yung epekto ng pagtaas ng langis sa world market para tumaas din ang halos lahat ng produkto at serbisyo naman dito sa ating bansa? Yun lang mga plantang gumagamit ng panggatong, ito ay maapektuhan dahil nga malaking component ng kanilang cost ay yung cost ng panggatong. Subalit yung mga ibang ating planta na hindi naman apektado tulad ng mga hydro ay hindi naman sila magtataas dahil lang sa pagtataas ng mga presyo ng panggatong sa pandaigdigang merkado. Attorney, meron pong dapat pang ibalik sa ating mga consumers ng mga nakaraang buwan. Kung meron pa naman pong dapat isoling pera, bakit po kailangan magtaas? Para po mas maintindihan ng mga ordinaryong consumers. Noong ilang buwan ang nakalipas, nagkaroon nga ng kautusan ng komisyon para naman sa PISAM na magsauli sa Meralco nung sobrang natanggap nilang kabayaran. Subalit ngayon ay ito ay pending pa at hindi pa nasisimulan nga din ang pagsusoling ito ng PISAM sa Meralco na siya namang isosoli ng Meralco sa kanyang mga consumers. Ito ay separate na usapin doon sa kasalukuyang pagtatakda ng singil ng Meralco sa kanyang generation at kung mayroon ng
maisisimula na ang implementasyon ng refund, ito naman ay marireflect ng Meralco sa kanyang kalkulasyon ng kanyang generation charge para sa kanyang mga consumers. Okay, sir. So, dahil magtataas na naman itong presyo ng kuryente, aasahan ba natin na hindi na mangyayari yung nangyari dati dyan sa ilang bahagi ng Mindanao at Metro Manila na nasira yung ilang planta ng kuryente? Hindi natin masabi kung ano mangyayari sa hinaharap doon sa operasyon ng ating transmission, ng distribution at ng mga generation plants. Sila naman ay inaasahan na patuloy na magmimintina ng kanilang mga planta dahil sila naman ay binabayaran ng tama. Attorney, kung meron pong naging overcharging, ibig sabihin po, may hindi nakita yung mga nagmo-monitor sa mga billings ng mga electric companies. Sino po ba dapat ang naka-assign dito? Sino dapat yung tumitingin sa mga overcharging ng mga electric companies? Depende sa dahilan kung bakit nagkaroon ng overcharging. Nangyayari ang overcharging halimbawa dahil sa implementasyon ng mga automatic adjustments tulad ng ginagawa ng Meralco, subalit hindi mo naman talaga may eksakto kung implementa niya yung kanyang adjustment na mako-cover niya o mare-recover niya kung magkano lang ang kanyang ginastos. Maaring magkaroon ng sobra doon sa kanyang nakolekta at ito naman ay ipasasauli sa kanya. Subalit maaari din na nagkulang ang kanyang nakolekta kaya sa kumpirmasyon ito ay ipare-recover pa rin sa kanya. Attorney, may mga lumabas na report na sa darating na 2035, mas lalo pang iigting yung pangangailangan ng langis ng ating bansa at hindi pa rin tayo magiging self-sufficient pagdating sa langis. Ibig sabihin, tayo po bibili pa rin sa mga ibang bansa ng langis. Gaano po katotoo ito? Malaki nga porsyento ng ating pangangailangan sa enerhiya ay ating ini-import. Kaya nga din apektado tayo doon sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado at doon na rin sa pagbaba ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Subalit mayroon din namang mga programa, pulisiya ang gobyerno na magsulong doon sa mga indigenous o yung mga renewable sources of energy. At kung itong mga sources na ito sa hinaharap ay ma-develop na at ang halaga nito ay bumaba na, so maaring medyo makakawala na tayo doon sa ating dependence sa mga ini-import nating enerhiya. Attorney, maraming salamat po sa mga sinagot niyo sa amin ngayong umagang ito. Bilang panghuling katanungan, ano po ba ang magagawa ng inyong komisyon para maibaba at maging makatarungan ang pagtaas ng serbisyo at produkto? Patuloy na nagbabantay ang aming tanggapan nang sa ganoon ay masiguro natin na kung ano ang ipinasisingil ng ating mga kumpanya ng kuryente ay nararapat lamang. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakapanayan po natin si Attorney Francis Juan, Executive Director ng ERC.